Ang tanong ko po ganito, lahat po ba ng sulat ng mga apostol at ng mga propeta ay kinasihan po ng Diyos o niloob niya po? Oo. Ang lalo na yung mga apostol at saka yung mga propeta, ang mga sulat nila, utos talaga ng Diyos na isulat nila. Kagaya ni Isaias, yung sa Kapitulo 30 ng Isaias, ang sabi ng Diyos sa kanya, pakinggan mo. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Tamo, pinasusulat mismo ng Diyos sa isang aklat, sa bato, para manatili. Kasi wala namang mga matitibay na writing instruments noon. Kaya bato, ginagamit mo. Kung maalala mo, yung Ten Commandments, isinulat mismo ng Diyos sa dalawang tapyas na bato. Kaya nung pinasusulat si Isaias, sabi ron, go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come forever and ever. Sa mga apostol naman, ang sabi naman ni Pablo sa unang Korinto 14:37, ganito, pakinggan mo. Kung iniisip nino man na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan, yung mga isinusulat ng mga apostol, pawang utos ng Panginoon. So they are really commanded by God to write down His words. Kaya, bakit mo tinatanong, kapatid, may duda ka ba riyan? Hindi po, Brother Eli. Kasi lang po, may nakapagsabi lang po kasi sa akin na hindi po lahat ng sulat ay sinama po sa Biblia. Parang yung iba po tinabi. Hindi. Lahat ng available, isinama sa Biblia. Pati nga yung hindi dapat isama, isinama eh. Alin ang hindi isinama? Hindi maghanap ka ng hindi isinama at isama natin. Meron ka bang alam na hindi isinama, kapatid? Hindi po, kasi yun lang po yung sabi sa akin nung alimuom lang yun. Hindi naging isip yun nagsabi sa'yo noon. Ang mabuti sana tinanong mo, alin ba ang hindi isinama dyan? Yung Gospel of Judas, yung Gospel of Mary, yung Gospel of Thomas. Yun mga pinagsasabi ko, hindi raw isinama dyan eh. Alam mo, hindi naman talaga kasama yun sa kinasihan, yung Gospel of Judas. Kasi nung panahon pa ng mga apostol, meron ng mga nagsusulat na pinalilitaw parang galing sa apostol. Kaya nag-warning ang mga apostol tungkol doon. Mga sulat na kontra sa kanilang sinusulat, nilalabanan ng masasama. Pakinggan mo sa ikalawang Thessalonica 2:2. Ganito ating mababasa. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mapagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Merong mga nagpapanggap na sumusulat at pinalilitaw galing sa mga apostol yun. Huwag kayong mabagabag at madaling makilos sa inyong pag-iisip ng mga sa pamamagitan ng Espiritu o salita o ng mga sulat na waring galing sa amin. Hindi totoo yun. Noon pa, meron na talagang mga sumusulat. Kaya ngayon may natutuklas ang mga sulat kakontra nung sinasabi ng mga apostol. Kasi panahon pa ng mga apostol, may nagsusulat na talaga ng ganon. Mga turong hindi kilala ang tawag ni Pablo ron. Pakinggan mo sa isang talata ng Hebreo. Ganito ang ating mababasa. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Ayun. Bawang wika kayong padadala sa mga turong sari-sari at hindi kilala. Bakit? Ang kilalang turo, yung sa kay Kristo at mga apostol sa loob ng iglesia. Merong mga nanggugulo, nagtuturo ng iba. Meron din silang sinusulat. Kaya ang sabi ni San Pablo, dun sa 1:6 ng Galacia, ganito, kapatid. Ako'y namamangha na kay dalhin ninyong nagsilipa sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ayun, merong mga ibang ebanghelyo, another gospel. Kaya ang sabi ni Pablo sa Korinto, pag may dadating na another gospel, itakwil nila sa ikalawang Korinto 11:4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu
na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Kanyo, sabi ng mga apostol, baka may mga ngaral sa inyo, ibang Jesus, ibang ebanghelyo, ibang espiritu. Kasi panahon pa nila, meron na talagang gano'n, nagpapanggap. Sumusulat, pinalilitaw sa mga apostol din galing. Niloloko yung mga kapatid sa iglesia. Ganyan yan, kapatid. Kaya, kung meron mang hindi nakasama riyan, talagang hindi kasama sa ebanghelyo kasi mga isinulat ng mga impostor noong pang panahon ng mga apostol. Kaya nga nung natutuwa ako nung nag-imbestiga raw tungkol sa Gospel of Judas, natagpuan daw na ito'y authentic din dahil noong pa raw talaga ito, libo-libong taon na rin daw itong edad nito. Kahit kasi kasabay nga nung sa mga apostol sinasabi ng mga apostol, may nagsusulat na nagtatanggap na waring galing sa amin, sabi. Kasama din yung Gospel of Judas. Ganyan yan, kapatid.